Nang sumapit ang weekend ay nagtungo na sila ng mansyon ng mga Bentacourt upang paunlakan ang hiling ng ina ni Nick na magtungo sila doon na itinaong weekend para narito ang lahat ng kapamilya. Ang buong akala ni Nick ay magiging smooth na ang biyahe nila patungo ng mansyon. Ngunit bago nila sapitin ang gate noon ay pinatigil ni Krisa ang sasakyan sa gilid ng kalsada na ang tinutumbok ay ang mansyon na nila. Blanko niyang sinundan ng tingin ng asawa na nagkukumahog na bumaba ng sasakyan na parang may tinatanaw. Tiningnan niya ang biyanan sa likod ng bahagi ng sasakyan na nagtataka rin. "Chris, ano bang problema?" Hindi siya pinansin ni Krisa na may tinatanaw sa kabilang bakod na pader na naghihiwalay sa kalsada at property sa loob noon. Bumaba na si Nick ng sasakyan nang hindi pa rin siya sagutin ng asawa nito. Naanimoy walang naririnig sa mga tawag niya. "Mrs. Bentacourt, Nick, tingnan mo, ang daming hinog na bayabas. Gusto ko nun." Kumikinang ang mga matang turo ni Krisa sa matayog na puno ng bayabas na nasa loob ng bakod na sementadong pader. Napahilamos na si Nick sa kanyang muka. Nahuhulaan na niya kung ano ang susunod na sasabihin ng asawa. "Ikot muna tayo sa gate noon. Manghingi tayo kahit isang piraso. Gusto ko ng bayabas." "Manghihingi? Baby, bibilhan na lang kita sa market. Marami niyan doon." "Ayoko. Gusto ko mula sa punong yan." "Sige na, pagbigyan mo na ako." Pagpapapungay pa nito ng kanyang mga mata. Hindi naman malaman ni Vanji kung matatawa o maaawa sa manugang niya. Nang dahil sa arte ng paglilihi ni Krisa, narinig niya kasi ang usapan nilang mag-asawa nang buksan niya ang bintana ng sasakyan upang umusyoso. "Sige na, Nick. Gusto ko ng bayabas na yun." Naiiyak na kunyapit ni Krisa sa braso ng kanyang asawa. Ano pa bang magagawa ni Nick sa kahilingan ng asawa? Wala. Kapag hindi mo ko pinagbigyan, hindi ako kakain o iinom ng kahit na ano mamaya hanggat hindi mo ko pinagbibigyan sa gusto ko. Gusto ko ng bayabas. Ano bang mahirap sa hiling ko? Nangingilid na naman ang luha nito. Akala ni Nick nightmare ng peanut butter. May kasunod pa pala ito na mas matindi pa. Hindi naman yan sila magdadamot, lalo na kapag nalaman nilang naglilihi ako. Mabubulok ang lahat ng bunga ng bayabas na yun, hindi pa man hinog kapag nagdamot sila sa akin. Maniwala ka, kaya tara na. Ako na magsasabing hihingi tayo sa may-ari. Gusto mo ako na rin ang kumuha? Ikot na tayo please." "Oo na, halika na, sakay na." Masiglang muling lumulan si Krisa sa unahan ng sasakyan. Bumalik sila, umikot upang marating ang gate ng bahay kung saan naroon ang puno ng bayabas na natatanaw ng kanyang asawa mula sa labas ng pader. Habang patungo doon ay napapailing na lang si Nick sa linaw ng mata ng kanyang asawa. Minsan iniisip niya na nag-iinarte lamang ito. Bumabawi para pahirapan ang loob niya nang dahil sa mga kasalanan niya. Kaso sabi ni Vanji ay ganun daw talaga ang babae kapag naglilihi. Ang iba raw ay hindi pero malas niya ng asawa niya ay may kakaiba at weird na mga cravings. "Naku Nick, habaan mo pang pasensya mo iho. Wala pa dyan yung kasarapan mo ng tulog tapos pupukawin ka. At kung ano-anong hihilingin sa'yo na para bang walang bagay noon sa mundo." "Ikaw naman Chris, wag masyado aba." Nakanguso nang napalingon si Krisa sa madrasta. "Tita, hindi naman ako may gusto eh. Itong anak niya. Ako lang ang napag-uutusan ng batang ito." Sagot ni Krisa na hinawakan pang kanyang tiyan na akala mo sumisipa ng laman noon. Natawa na si Nick at Vanji. Talunan pa rin naman sila kahit na mga tuwiran sa kanya. "Wala naman ako magagawa, mama. Mahal ko eh. Handa akong ibigay ang lahat sa kanya." Proud na ngumisi lang si Krisa. Bilang bayad ay dumukwang kay Nick at tinalikan ito sa pisngi. Pagdating nila sa harap ay maayos na nagsabi si Krisa sa may-ari bago pa man na makapagsalita si Nick. Dinaan ni Krisa sa charmang matandang lalaki na may-ari ng property. Kung kaya naman walang gatol na pumayag yon sa kanilang kagustuhan. "Babayaran po namin." "Anong babayaran? Sinabi ko nang hingi, hindi ko yan kakainin kapag babayaran mo." Reklamo agad ni Chris at pinutol na si Nick. Natawang matanda. Palipat-lipat ang naging tingin sa mag-asawa na kanyang kaharap. "Naku, wag mo nang bayaran iho. At ibon lang naman ang kumakain ng mga bunga. Sayang lang din." Si attorney, payag naman ng may-ari na hingi. Makapal ang mukhantura ni Krisa na ikinailing na ni Nick. "Oo na, huwag ka nang sumama. Dito ka na lang sa sasakyan." "Hindi pwede. Baka hindi doon sa punong tinuro ko makuha mong bunga."
Diskumpiyado niya pang pagtutol. Upang matapos na sila, hinayaan na lang ni Nick na sumama sa kanyang asawa. Hindi naman kasi ito magpapatalo. Sige na Nick, isama mo na ng matapos na. Sulsul naman ni Vanji na tawang-tawa sa mukha ni Nick na halatang asar na sa asawa. Pero wala tong magawa kundi ang sundin ng gusto ng asawa. Dahil alipin siya ni Kriza. Pumasok ang mag-asawa sa property nang buksan na ng matanda ang gate. Iginihan niyang mga toko nasa ng puno ng bayabas. Kuminang pang mga mata ni Krisa na sunod-sunod ng napalunok ng laway. Malayo pa lang sila. Malalaki lang ang bunga noon. Hindi ordinaryong bayabas lang ngunit gaya na sabi ng matanda, ibon lang ang nakikinabang. Kukunan ko kayo ng plastic para may lalagyan kayo. Naku, wag na po. Isang piraso lang naman ang gusto ng asawa ko. Anong isang piraso? Dagdagan na natin. Narinig mo naman, ibon lang ang makikinabang. Nilamon pa ng kahihiyan si Nick. Kung kanina'y halos malubog na siya sa lupa, ngayon nakalubog na siya. Chris, ang sabi mo isa lang. Bakit? Hindi ba pwedeng magbagong isip ko? Ibon lang naman na nakikinabang, attorney. Narinig mo yun. Kiniling pa ni Chris ang kanyang ulot bahagyang inisihan ng kanyang asawa. Oo nga naman iho, damihan nyo na. Eto ang plastiko, punuin nyo yan. Hindi ko rin naman kayang kainin at ubos ng aking mga ngipin. Tura ng matandang kanina pa sila pinagmamasdang nagtatalo. Walang nagawa si Nick. Si Krisa pa rin ang nasunod kung ilan ang bayabas na kanilang kukunin sa punong yon. Matapos na manguha ay nagpasalamat sila sa matanda. Hinatid pa sila nito sa gate ng property. Bitbit ni Nick ang plastic habang maligayang nakahawak naman sa isang braso niya si Krisa na animoy nasa alapaap noon nang dahil nakuha ang gusto niya. Kung gusto mo pa iha, pwede kayong bumalik at muling manguha. Ang dami pang bukot pasibol ng bulaklak. Maraming salamat po, yukod ni Krisa na ikinangiti lang naman at tango ng matanda. Ilang beses na bumuntong hininga si Nick. Pagpasok nila ng sasakyan at tinutok ang aircon noon sa muka. Pinagpawisan siya. Nahirapan siyang manguha ng bunga. Hindi porket mababang iba na nasa sanga ay kailangan yun ang bungang kunin niya. May specific na bungang tinuturong asawa at yun ang kailangan niyang kunin. Iba pa doon ay kailangan niyang akyatin. Sirang-sirang imahe niyang nakatoksido at leather shoes tapos biglang pinakyat lang siya ng asawa sa puno ng bayabas. Hindi niya yun lubos na ma-imagine na makakayang gawin para sa kanyang mahal na spoiled na asawa. Nakaani ng malakas na tawanan mula sa pamilya ni Nick na ikwento ni Krisa kung paano sila na-late ng ilang minuto sa usapan dahil nanguha sila ng bayabas na nadaanan. Proud niya pang inilahad kung paano umakyat doon ang asawa na panay lang ang banta sa kanya ng matatalim na mga tingin na tumigil na siya. Tapos na silang kumain ng lunch at nasa sala na sila. Ginawa niyang panghimagas ang bayabas ng laman at balat lang naman ang kinakain niya. Binigay niya sa katabing sinati ang buto noon na walang arteng kinain at hindi tinanggihan ng hipag. Ginawa ko lang naman po yun kasi gusto ng baby. Inutusan niya lang po ako. Binigyan ng sign na yun ng gusto niya. Pademure pa na pagmamalinis ni Krisa na tuwang-tuwa sa reaksyon ni Nick na halatang pissed off na sa kanyang kadaldalan. Sa mga tingin nito sa kanya ay parang sinasabi na bakit kailangan pang ikwento. Pakiramdam ko hindi po talaga ako makakatulog ng maayos ng ilang gabi. Oras na hindi ako makahingi ng bayabas at hindi ako makakain. Nguso pa doon ni Krisa na kumukuha ng simpatya, lalo na sa kaharap niyang biyan ng babae, nang ngiti-ngiti lang. Naku, naintindihan kita iha, ganyan talaga. Noon ngang sinikang pinagbubuntis ko, nag-crave ako sa durian. Napailing pa si Mr. Bentacourt na parang may hindi rin magandang karanasan sa kanyang asawa noong naglilihi. Binigyan po kayo ni Daddy, Mommy? Excited na tanong ni Krisa na invested sa kwento dahil relatable yon. Sumimsim na munang ginang sa tina na sa kanyang harapan. Nabaling ng tingin ng lahat sa ginang na maging si Vanji matamanding nakikinig ng tahimik sa kanilang usapan. Nagsasalita lang din siya kapag kinakausap nila. Oo naman, bawal tanggihan ng mga asawang naglilihi. Nilingon ni Krisa si Nick nang marinig yun na para bang may ibig na ipahiwatig. Umiling lang ang abogado at sinandal ang likod sa backrest ng sofa. Nanghina siya dahil mukhang pati sa magulang niya, magiging spoiled ang asawa. Nakikinita na niyang mukhang ito pang ituturo ng anak nila sa mga susunod na panahon na ayos lang din. Tapos, alam mo iha, hindi ko rin naman kinain. Mayabang pang sampit ng ginang na para bang binibigyan niya pa ng kaartehan si Krisa. Yun ang iniisip ni Nick na sabihin niya ng kanyang sariling ina. Humagikhik pa kasi to. Po, bakit mommy?
Cravings niya yun. Gusto ng baby ni Nick ko yun nung nasa tummy pa siya. Wala sa sariling hinawakan pa ni Chris ang ulo ni Nick, ang kamay niya dito. Humagalpak na si Mr. Bentacourt na hindi malimutan ng sandaling yon. Paano sa halip na sa palengke siya itaboy ng asawa, sa Davao siya mismo pinabili. Nag-chopper siya patungo doon ngunit pagbalik niya, tapos ng cravings. Sa Davao niya ako pinapunta. Pagbalik ko tapos na raw ang cravings niya. Sa huli nasayang ang effort ko. Sabat ni Mr. Bentacourt na makahulugang tiningnan ang kanyang anak na sinik na panay ang iling lang sa sinabi ng magulang. Hindi niya ma-imagine ang effort ng ama na mag-chopper pa. Ganyan mo ko pinahihirapan noon. Nakikita ko nang igaganti ako ng unang apo ko sa'yo. Parang malugong, naglahong ngiti ni Nick sa kanyang mga labi. Aha, sa'yo pala nagmana anak natin ha? Namimilog ang mga mata ni Krisa. Huwag ka mag-alala daddy, igaganti ka po ng unang apo niyo sa daddy niya. Siya naman ang papahirapan natin, doble pa, ngisi ni Krisa. Nanlulumong napailing si Nick, hindi na magawang makapagbigay ng komento sa kanilang topic. Gusto na niyang makaalis sa topic na yon dahil hindi na siya nasisiyahan. Feeling niya parang pinaparusahan lang siya ng asawa niya. Ano pong ginawa niyo sa durian, mommy? Balik ni Krisa sa topic nila dahil hindi niya raw yun kinain. Inamoy ko lang. Muli silang malakas na nagtawanan. Napailing muli si Nick. Hindi niya ma-imagine ang maramdaman niya kapag si Krisa ang gumawa noon sa kanya. Sa kasatapatan niya ng tulog sa gabi. Baka hindi niya nadagdagan pang anak nila kung sa paglilihi pa lang nito ay kalbaryo na at grabing kahihiyan na sa pagkatao niyang nararanasan niya dito. Kapag ako naglihi, hindi ko papahirapan ang asawa ko, sabat ni Nati na kanina patahimik lang na nakikinig. Nati anak, hindi mo yun masasabi dahil ang baby mismo sa loob ang magdidikta ng kakainin mo. Oo nga Nati, si Krisa na danas niya yun. Kahit na anong pigil ko, talagang iiyak ako kapag hindi ko nakuha ang gusto ko. Ang OA hindi ba? Parang bata. Gaya na sabi ni mommy, yung baby ang nagsasabit nag-uutos. Nagpatuloy pa sila sa usapan na kung saan-saan na napunta. Nakaalis na sila sa usapang paglilihi na hanggang sa may naalalang bigla si Mrs. Bentacourt na itanong sa kanyang anak na si Nick. Siya nga pala Nick, napag-usapan niyo na ba ni Chris ang sinabi ko noong offer ko sa inyo? Uminom muna sa basong abogado ng wine na iniinom nila ng ama bago siya tumingin sa ina. Lumipat ang kanyang mga mata kay Krisa na nakatingin na ngayon sa kanya habang parang kambing na ngumunguya pa rin ng bayabas. Puno na ng katanungan ng kanyang mga mata kung tungkol saan ang bagay na sinasabi ng kanyang ina. Curious na. Hindi pa namin napag-usapan, mommy. Bakit hindi pa? Hindi nalis ni Krisa ang kanyang mga mata sa asawang hinihintay kung tungkol saan yon. Nang hindi makatiis at nababagalan sa sagot ni Nick ay siya na mismong kusang nagtanong. Tutal kapamilya na rin naman siya nila. Isa pa sa nagbago sa kanya ngayon ay tuluyan nang nawalang hiya niya sa mga magulang ng asawa. Parang normal na lang. Tungkol po saan yun mommy? Sabat na ni Krisa na hindi na kinayang curiosity. Nilingon muli si Nick sa tabi. Mula kay Nick ay nilipat naman ni Mrs. Bentacourt ang tingin niya papunta kay Krisa. Curious ng mga mata. Sinabihan ko tong si Nick na dito na lang kayo sa mansyon tumira iha. Ang laki naman nito, 3 lang naman kami. Pwede nyo ring isama itong si Balae. Walang problema sa amin. Ang dami namang ding silid na mga available. Binalingan ni Krisa si Nick na napahawak na sa kanyang sentido. Hindi sa ayaw niyang tumira ng mansyon ng mga Bentacourt pero sigurado siyang hindi sasama ang madrasta. Sinulya pa ni Krisa si Mr. Bentacourt na kaagad na nakaramdam ng hiya. Kung si Chris ang papipiliin, ayaw niyang manirahan doon. Hindi sa nag-iinarte siya. Gusto niyang may privacy sila. Saka masaya na siyang minsan lang nakikitang mga in-laws kahit napakabait naman nila. Para sana maalagaan ka rin ng maayos dito, iha. Dagdag ni Mrs. Bentacourt nang mabasang may pagtutol sa manugang niya. Hindi mo rin naman kailangang bumalik sa music center. We can hire some trusted person na, Ma'am, putol na sa kanya ni Nick nang mapansin na hindi na ayos ang mukha ni Krisa sa kanyang naririnig. Tumigil na rin ito sa pagkain ng bayabas ng plato ay nasa kandungan na tila nawalan siya ng ganang bigla. Please, mommy, wag na lang muna nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na to. Ito ang dahilan ni Nick kung bakit ayaw niyang buksan ng usapin sa asawa tungkol doon. Malamang hindi papayag si Krisa dahil ngayon pa lang ay hindi na maipintang mukha niya. Ayaw nitong sabahin lang siya. Gusto niyang ginagawa niya na pag-asikaso sa kanyang pangarap na music center.
Ayaw din naman ni Nick na pilitin si Krisa na mamalagi sa mansyon dahil sa kagustuhan lang ng ina niya. Saka malamang ay mahihiya itong tanggihan o suwayin ng kagustuhan at kahilingan ng biyanan niya kapag nagkagipitan upang paluguran lang si Mrs. Bentacourt. Hayaan mo po munang naming pag-usapan ng asawa kong tungkol dito. Hintayin niyo na lang ang desisyon namin. Oo nga naman, hayaan mo sila kung saan nila gustong manirahan. Sabat ng ama ni Nick na napansin ng disgusto sa mata ng kanilang manugang na bagamat nakangiti halatang peke ito na hindi umabot sa mata niya. Oh, okay. I'm just suggesting lang naman. Ani Mrs. Bentacourt na hilaw pang nagbigay ng ngiti. Sorry, masyado na yata akong nangihimasok sa inyong mag-asawa. Excited lang naman ang lola sa magiging unang apo niya eh. Kaya nga mommy, hayaan mo na sila. Kung saan nila gustong manirahan, tayo na lang pumunta sa kanila. Sinati na nilingon ng hipag upang malapad ng ngitian. I hope you don't mind kung bibisita kami palagi ni mommy sa'yo. Huwag kang assuming ha, hindi ikaw ang bibisitahin namin kung hindi ang apo nila at pamangkin ko. Sana lumabas na siya kagad para naman mas masaya. Gaga ka Nati, hindi pa nga gaano malaki ang baby, papalabasin mo na kagad. Bakit? So excited na ako maging tita eh. Paniguradong spoiled sa akin ng babae kahit lalaki siya o babae. Anito pang pilit na inilala yung topic na kanilang pinag-uusapan. Nakita niya kasing umasim ang ilatsa ni Krisa kanina. Why don't we talk about the wedding? Alam kong formalities na lang naman yun, pero mahalaga pa rin yun, hindi ba? Sa tingin ko next year na lang yun, Iha. Si Vanji nang sumagot dahil napag-usapan nila yun ni Krisa bago pa man sila bumalik ng bansa. Masyadong masakit pa ang taong ito nang dahil sa maraming mga nangyari. Ay, sorry po. Oo nga pala, dahil kay Tito Carlito. Tutup na ni Nati sa kanyang bibig at bahagyang yumukod. Ayos lang naman na ma-extend yun. Ang mahalaga kasal pa rin naman sila ng legal. Si Mr. Bentacourt na pinapagaan yun. Lumawig pang usapan nila hanggang sa tuluyan na silang nagpaalam na uuwi na. Palihim na nag-aya na rin kasi si Krisa sa chat kay Nick na gusto na niyang umuwi ng penthouse. Nawala siyang bigla sa mood nang tungkol sa paglipat nila sa mansyon ng usapan. Though naintindihan niya naman na kalagayan lang nila ng bata. Ang inaalala namang in-laws niya, ayaw niya kasing pinapangunahan ng gusto niya. Kung gaano kasaya si Krisa patungo ng mansyon kanina, siya namang lugmok ng energy nito pauwi nila ng penthouse. Panay ang sulyap ni Nick sa asawa kapag mayroong pagkakataon na nasa labas lang ng sasakyan ng mga mata. Mukhang malungkot at may malalim na iniisip. Hindi mapapatigil ni Nick si Krisa sa kanyang trabaho. Alam niya yon, mahal nitong music center. Pahapyaw nilang napag-usapan yun na nagdaang gabi at pinanindigan nitong hanggat hindi siya nahihirapan sa kanyang tiyan ay siya ang magmamanage ng music center at hindi niya yan ipagkakatiwala sa ibang tao, lalo na't hindi naman kakilala. Nilinaw na yun sa kanya ni Krisa na sinang-ayon na lang naman niya kasi wala siyang choice. Are you sure, Chris? Baka naman pinipilit mo lang ang sarili mo. Pwede naman nating ipamanage sa iba, mag-hire tayo. Pwede ka pa rin namang bumisita doon kada ikalawang araw. Hindi pa rin kita pagbabawalan doon. Litanya ni Nick na kahawig ng litanya ng kanyang ina kay Krisa, kaya akala nito'y pinipilit siya ng pamilya nila. Hindi na. Ayoko maburong maghapon dito sa penthouse tapos wala akong ginagawa. Gusto kong pumunta ng music center at maging hands-on pa rin doon araw-araw. Huwag mo akong pigilan sa gusto kong gawin. Huwag kang mag-alala, isasama ko si Tita Vanji kung saan man ako magpunta. Kung nag-aalala ka rin sa kanya. Okay, hindi kita pipigilan pero kailangan mo ng driver. Hindi ka na muna pwedeng mag-drive. Sa kabilin din ng doktor ang regular check-up yung dalawa ng baby natin. Bawal yung pumalya. Mas convenient kung may driver ka dahil paano ko na sa trabaho ako. Basta kapag may mali sa katawan mo, doktor agad. Walang paligoy-ligoy pa. Okay? Sinang-ayunan yun ni Krisa, isa pa sa ilang araw na pananatili nila sa penthouse ay mas sumisidip ang morning sickness niya at paglilihin na nagbibigay naman lahat ni Nick. Napag-usapan na nila yon bago pa man mabanggit nila Mrs. Bentacourt. Are you okay? May gusto ka bang kainin? Alanganing tanong ni Nick sabay yakap mula sa likod. Dumiretso ng silid si Vanji samantalang sa kusina naman si Krisa pagdating nila ng penthouse upang uminom ng tubig. Nakabuntot sa kanya si Nick na bitbit ang bayabas na tira niyang kainin ay pinatong niya lang sa ibabaw ng counter. Ilang minuto niyang pinagmasdan si Krisa at tinanggal ng bayabas sa plastic upang mailagay yon sa ref. Hinarap niya ng asawa na may matamlay na katawan at malungkot na mukha. Malamang dahil pa rin yon sa sinabi ng kanyang ina. Masyado niyang dinamdam ang lahat kung kaya naman ganitong kinalabasan ng mood niya.
Nothing, I just want to cuddle in bed. Nagtungo sila sa master's bedroom at ginawang gusto ni Krisa pero hindi nagbago ang kanyang mood. Pinaulanan man siya ng mga halik ni Nick, hindi naging epektibo. Nanatiling mababang kanyang energy sa katawan na ilang sandali pa ay panay ng buntong hininga. Sunod-sunod yon at palalim ng palalim din. Pwede naman nating sabihin sa kanilang ayaw natin, hindi mo kailangang maging matamlay. Hindi na nakatiis ay tura ni Nick sa asawa na yaka pa rin sa kanyang bisig. Maiintindihan naman ni Mami yon. Galit ka ba ha? Hindi yung tinanggi ni Krisa na tumitig na sa mata ng asawang nakatunghay na rin sa kanyang mga mata. Walang sino man ang pwedeng magdikta sa ating dalawa kung saan tayo titira, Chris. Tayo magdedesisyon kaya huwag mong hayaang lamunin ka ng lungkot. Ano ka ba? Natatawang hawi na niya sa ilang hibla ng buhok niya nakadikit sa pisngi. Mali pala na tayo kung hindi ikaw lang palang magdedesisyon. Sure, ako masusunod. Ikaw. Biglang nagkasiglang mga mata ni Krisa na parang nasindihang ilaw ng alitap-tap sa gitna ng dilim. Sinabi mo yan ha? Hindi mo ako pipilitin. Bakit kita pipilitin kung ayaw mo? Basta i-ready mo na lang ang sarili mo dahil sigurado akong araw-araw mong bisita si Mommy at Nati. Si Nati pa naman parang walang plano sa buhay. Ni ayaw magtrabaho. Tama nga doon si Nick dahil unang araw pa lang ng balik ni Krisa sa music center ay naging panauhin na niya ang mag-ina na may dala pang iba't ibang mga prutas na hindi naman hilig ni Krisa kainin. Mommy, hindi na po kayo dapat pang mag-abalang gumastos. Hindi ko po feel kumain yan ngayon. Naku, ayos lang iha. Iuwi niyo sa penthouse. Wala bang bibigang iyong ina? Natawa na lang si Krisa sa biyanan. Bukod doon, may mga vitamins pa itong dalat saka fresh milk. Maganda to sa katawan, Krisa.